Tulad ng alam ng karamihan sa atin, ang mga aso ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng tao. Sa ngayon, tinatawag natin silang pinakamatalik na kaibigan ng tao dahil sila ay nagbibigay ng katapatan, pakikisama at proteksyon. Ngunit naisip mo na ba kung may mas malalim pang kahulugan sa ugnayang ito? Pwede kayang may mas malalim na espiritual na kahulugan ang mga aso, lalo na sa Biblia. Sa video na ito, susuriin natin ang mga sanggunian sa Biblia tungkol sa mga aso at tuklasin kung ano ang maaaring ipahiwatig ng mga tapat na hayop na ito sa espiritual na aspeto. Sasagutin natin ang mga tanong tulad ng, ano ba talaga ang sinasabi ng mga kasulatan tungkol sa mga aso? Sila ba ay mga hayop lamang na binanggit ng pahapyaw o may mas malalim na simbolismo? Higit sa lahat, may papel ba ang mga aso sa espiritual na aspeto ng Biblia at ano ang matutunan natin mula rito? Kawili-wiling tandaan na habang madalas na binabanggit ang mga aso sa mga kontemporaryong relihiyosong konteksto, lalo na tungkol sa katapatan at proteksyon, hindi laging positibo ang tingin sa kanila noong sinaunang panahon. Sa katunayan, ang mga sanggunian sa Biblia tungkol sa mga aso ay kadalasang may negatibong kahulugan. Ngunit ito ba ang buong larawan? Paano kung may mas malalim na kahulugan ang mga talatang ito kaysa sa karaniwang pagkakaunawa natin? Susuriin natin ang mga papel ng aso sa parehong lumang tipan at bagong tipan. May ilang mga talata sa Biblia na inilalarawan sila bilang simbolo ng karumihan o kahangalan, habang ang iba naman ay nagpapahiwatig ng katapatan, pagbabantay at maging ng awa. Ang malaking tanong na ating susuriin ay, maaari kayang may mas mahalagang espiritual na kahalagahan ang mga aso kaysa